Salamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka na madadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ako in-endorse ko yun. Sa pagpa-file po ng candidacy ng iba't ibang mga politiko at tumahangad na makaupo sa posisyon sa gobyerno, ay marami po tayong nadiskubrihan, mga kababayan po natin. At isa nga po dito, sa pag-file po ni dating Gobernador Chavit Singson, ay nalaman po natin na ini-endorso nga po siya ni PRRD. Ngunit dahil siya po ay isa rin sa tumulong kay Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon, abay umaasa po ito na siya po ay i-endorso. Ngunit kagaya po ng ginawa nitong si Marcos Jr. sa mga Duterte, abay mukhang kinalimutan na po at mukhang tinatraidor nga itong si Chavit Singson. At nabanggit nga po ni Chavit na umano'y dahil din po kay Vice President Sara, kaya nanalo pala itong si Bongbong Marcos. So ibig sabihin, no, parang sinusumbat din ni Chavit Singson po dito kay Marcos Jr. ang kanilang ginagawa ngayon dito po sa mga Duterte, particularly po sa kanyang kasama na si Vice President Sara. Ano ipakinggan natin kasi napakaganda po mga kababayan ang plataforma po nitong si Chavit Singson. Ito po. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayan nila, yun ang card nila. Itong card na ito, international, worldwide, dahil Visa card. Narbacan card. Lahat ng bayan magkakaroon, ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. Okay. So, ito po, gawa-gawa lang namin pero maandar. So yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan o lahat ng ating bansa dahil andar ang ekonomiya natin pag nasa bangkong pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan nasa unan lang, tinatago kung saan tinatago. Sana all may pera sa unan. Anyway, maganda yung kanyang advocacy actually. Kasi suportado niya po itong jeepney modernization at ayon nga sa kanya, kinausap niya na po ang iba't ibang grupo. At pabor siya na makikipagtulungan at mura nga po yung kanyang pagbibenta nitong di baterya o yung electronic or electric car nga po mga kababayan. So, pero syempre logi siya dahil parang i-subsidize niya. At ayon sa kanya, dahil kailangan niya po ito isolong, kaya napili niya po na magpapili bilang isang senador para magkaroon din siya ng makinarya, no? Para masustentuhan po itong kanyang proyekto. Pero syempre napakalaking tulong po yan. Particularly po, marami po yung mga driver ngayon, no, na dating nag-ooperate nitong mga lumang jeepneys, nawalan ng trabaho ngayon dahil hindi po sila nag-avail nitong jeepney modernization na tuluyan na lang pinis out. Kung saan makita din po natin ay isa rin po sa leader ng grupong Manubila ay nag-file din po ng pagkasenador at ang kanyang advokasya ay matulungan itong kapwa niyang mga driver, no, at mabigyan po sila ng trabaho dahil marami po yung nawalan ng trabaho. Anyway, sa isyong ito, mga kababayan po natin, abangan po natin kung sino po yung makakalusot dito sa kanila. Pero tayo po bilang Duterte supporters, kung sino po yung i-endorso ni PRRD, yun din po yung ating priority. Di po ba? At kung si Chavit ay magiging guest candidate ng PDP, susuportahan po natin. Dahil sa ngayon siya po ay independent at wala po siyang sinusuportahan, wala po siyang pinapanigan na political party ngayon. So yan po yung ating pakabangan kasi may mga araw pa po. So sa ngayon at gaya ng sinasabi natin, nabanggit niya na siya pala ay inendorso ni PRRD at yan po ay pinapasalamatan niya. Anyway, pakinggan natin pa yung the rest ng kanyang sinabi. The most peaceful. So kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito lang ginagawa ko ngayon, puro tulong. Lalong maganda yan, no? At least may pera siya, may kakayanan siya na tumulong sa mga mahihirap. Maganda, tulong na lang. Kasi ang pera, gaya nga ng sinasabi is, hindi mo naman madadala sa hukayan. So, kung kaya mong tumulong, itulong mo. So, maganda po actually, yung advokasya nitong si Chavit Singson. ano na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito, lalong-lalo na sa mga overseas workers.
hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at sa itong card na ito, makapagpapadala na sila ng pera diretsyo sa mga mag-anak. Hindi na mawawala. Malaking tulong sa overseas workers natin ito. At sa lahat. Kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Magandang tanong, no? Salamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At Ayan nga, galing mismo sa kanyang bunganga, no? Na nagpapasalamat siya kay PRRD na in-endorse siya. Pero siyempre, sinasabi niya nga na hindi po siya under sa line-up po ni PRRD. si Presidente Marcos, tinulungan ko. Tulungan mo pero walang endorso. Ano talaga? Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag-file si Sara, dahil napakalakas ni Sara, Inamin niya rin, ano? Mga kababayan na talagang malakas po itong si Vice President Sara. bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dandaya. So, di ba mga kababayan po natin, ano? So, malaki din pala yung papel nitong si Chavit Singson kung bakit naging Vice Presidente. Itong si Vice President Sara at naging Presidente naman itong si Marcos Jr. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay So, grabe, ano? Dito pa lang mukhang sinasabi na talaga ni Chavit Singson na siya po ay nabudol. Di ba? President Marcos. Kung hindi niya ko in-endorse, salamat pa rin. Di ba? Tinulungan niya ito pero hindi po siya in-endorse, no? Siguro hindi rin siyang inoperan na pumasok po sa kanyang senatorial slate. Obvious naman kasi ang pinipili ngayon ni Marcos Jr. ay yung alam niya na mataas po yung resulta sa survey. Ang tanong natin, kasi pag titinan po natin yung mga chat doon sa iba't ibang platform, no? Sa iba't ibang social media accounts, mga negatibo po yung komento ng taong bayan doon sa mga senatorial slate under po kay Marcos Jr. No? So, ang tanong nga saan sila kumukuha ng mataas na resulta ng survey? Kaya hindi po tayo magtaka na posibleng mga manipulated po itong lumalabas sa survey at nagkakaroon po ng dagdag bawas at siyempre ang malakas babawasan at ang kanilang mga kalyado ay iangat po nila para magkaroon po ng mind conditioning sa ating mga Pilipino. Pero wais na po yung Pilipino ngayon dahil may social media at natututo na po sila na mag-verify, na mag-check kung ano po talaga ang totoo. Comment section po ang pinakasagot dahil diyan po natin malalaman, no, kung sino po yung nagko-comment at malalaman din po natin actually controls talaga yung nagko-komento. Di po ba? So, ganun talaga, no? Chavit Singson, ganun talaga yung buhay. Minsan nabubudol ka. Bawi na lang po sa mga susunod na election. Anyway, good luck po kay Chavit Singson. At habang hindi pa po lumabas ang pinal na listahan kung sino talaga ang mapapasama po sa mga i-endorso ni PRRD, abang-abang lang po tayo. Kung hindi man siya i-endorso, so pasensya na lang dahil hindi po natin siya iboboto. Pero kung i-endorso po siya ni PRRD or magiging candidate po siya or guest candidate ng PDP, so susuportahan po natin. Yun lang po yung ating dyan. Yun lang po yung ating personal na pahayag. Okay? Maraming salamat po.